Nako, medyo gulo yata to at malaki yata itong pasabog na to. Senator Bato de la Rosa arestado daw. No? Bakit umugong ang bali-balitang ganito sa panahon ngayon? No? Pandosing impeachment ni trial ni Sara Duterte. No? Umugong bigla ang ganitong balita na talagang arestado na. Hindi kaya ito ay tiyempo lang? Hindi kaya ito ay panakot lang? Na kay Bongo? Na arestado na? Panakot sa iba to? Di ba? At hindi natin alam kung nasan talaga si Bato de la Rosa. Dahil ayon po kay Atty. Torion, sabi niya, kung nadakip siya, diretso siya doon sa airport. Mahihirapan talaga kami mag-move kung dalhin siya agad. Alam niyo naman mga panahon ngayon, napakawawalang niya. Di ba? Wala silang pakialam. Wala silang pakialam kahit soberenya ng Pilipinas mawala na. Wala silang pakialam kahit yung bumoto kay Senator Bato de la Rosa at yung mga sumisimpatya sa kanya na sumamaloob, wala silang pakialam. Ang daming boto ni De La Rosa, milyon, 20 plus milyon. Ganong karami sa samaloob. Wala silang pakialam doon. Ang majority nila, yung minority. No? Kung talaga may justice system kayo dito niya sa Pilipinas, dalhin ang kaso. Kasuhan nyo, kaya nyo namang kasuhan. Si Marcoleta nga, kinasuhan nyo. Si Bato pa kaya. Di ba sabi nyo, harap-harapan, may testigo, daming testigo. Halos 30 yata. May mga ebidensya pa, may mga nagsalita pa, tinuro pa siya ni Duterte. Ba't nyo kasuhan dito? Bakit siya dahil nyo dadalhin? Bakit? Hindi yan justice pinapairal nyo. Paghihiganti yan, ginagawa ninyo. Di ba? Ngayon, talagang etong tuwan-tuwa sila, madadakip na si Bato, tuwan-tuwa sila. Pero hindi nila naisip yung kapakanan ng bansa, kawawalahin natin. Wala tayong pakialam kay Bato, wala tayong pakialam kay PRRD. Ang dito, pinagmamalasakit natin yung soberenya ng bansang Pilipinas na matagal nating iniingatan na nasisira sa mga politiko dahil sa korupsyon at dahil sa mga ganitong mindset nila. No? Ito po, dito po sa isang post po ni Jimmy Bondo, pero binura niya agad to. Bad news is coming. Pray hard that it's not true for the good of the nation. Hindi natin alam kung ba, nabura niya agad to pero na-screenshot na marami to, no? Mr. Matibag, tinangging nahuli na ang NBI si Senator De La Rosa. Hindi naman daw sabi na alam ng NBI, no? Itinanggi niyang NBI ni Matibag. At dito naman, Lawyer Bondok shared script message to recent Facebook post urging the public to pray and amid what he described as possible throbbing developments. Ito yung sinasabi, baka daw si Bato nahuli na. Pero sabi daw, kinumpirma po ng ang DILG yata o ng nila Remulla, wala daw Bato de la Rosa nahuli. Hindi naman sila pwede magsinungaling eh. Dapat breaking news to. Dapat kumpirmado to, talaga nahuli si Bato. Pero biglang pumutok po ang balita na nahuli na. Hindi natin alam kung saan galing yun. Alam nga naman naniwala sila sa isang vlogger na sinabi na huli si Bato. Pinaniwalaan nila, hindi. Bakit ganito kabilis mag-spread ang news? Sino nagpakanan nito na pasabogin na nahuli kunwari si Bato? Hindi natin alam. Dalawa to. Maaaring nahuli si Bato, hindi natin alam. Pangalawa, hindi naman talaga nahuli, pinaputok. Pero ang dahilan, ang pinaka-point dito, bakit pinaputok kung hindi naman talaga nahuli? Ito ba ay panakot, call up sa mga hindi natatakot na o matakot kayo dahil ito si Bato, dadamputin na, Bongo, bumoto ka na kay Sara ng yes na ma-impeach si Sara, parang ganun ba? Tanong ko lang. No? Dito kasi mga kaibigan, ang usapan dito hindi na si ginawa ni Bato na kriminal. Kung nakagawa si Bato ng criminal case sa Pilipinas, dito panagutin. At ako mismo, kami mismo, na talagang bumoto kay Bato. Kami mismo mag-uubliga, Bato, magpakulong ka sa Pilipinas dahil sa ginawa mo. Ganon. Pero sa ICC, never. Inaapakan nyo pagkalahi namin mga Pilipino. No? Ang saklap nito, ninakawan na kami ng mali-malit ang pera, inaapakan nyo palahi namin. No? Talagang inaasar nila mga Pilipino. So, talagang wala silang pakialam. Ang attitude niyan ganito wala kaming pakialam kahit ang Pilipino mabuisit. Wala kaming pakialam kahit maghimagsik ang Pilipino. Hawak namin lahat ng kapangyarihan. Ganun ba? Sama na ugali, no? Grabe, sa sama na ugali. Ngayon lang ako nakita ng ganyang kasasama ugali. Walang mga relihiyon. Yan ang kasasabi nyo na hindi na kailangan ng relihiyon ng tao. Sumasama ugali ninyo sa ganyang Di ho ba? Sama na ugali ho, mga ganyan. Pakinggan po natin si Jay Guevara po sa kanyang pahayag. Senator Bato de la Rosa, nahuli na daw. Yan ang umuugong na balita ho ngayon. At ang abangan natin dito, saan naman dadalhin si Senator Bato de la Rosa? Tsaka bakit siya ang pinag-iinitan? Wala namang kaso dito sa Pilipinas yan.
Hindi naman nangurap yan. Ang tanong dito bakit pinaputok ngayon tong araw na to? Ano meron? Sa pang-dosing trial ni Sara Duterte. Ano to? Panakip issue ba sa butas to? O ano ba to? Panakot? Pero may ano pa man dahilan. May ibig sabihin kung ba't pinaputok yan. Dalawa lang sabi ko nga, kung hindi nahuli si De La Rosa ngayon, ibig sabihin pinaputok lang kunwari nahuli. O kaya naman, nahuli na talaga, pero hindi pa sinasabi. Pero dapat malalaman ng abogado nito, si Torion yon kung nahuli na at didiretso sa airport. Di ba? May panawagan ng Amerika, tapos sila, hindi kami anya sa ICC, kumalas na kami, pero dadalhin nila. Niloloko nga taong bayan. Niloloko. Pinagnuloko. O, ganito. Di ba, kumalas tayo sa ICC, kumalas tayo sa ICC. Kapag si Sara nakaupo, mga ngaso ngayon si Sara kakasuhan, babawi si Sara kakasuhan. Ipakukulong din kayo sa ICC. Huwag niyo sabihin kumalas na sa ICC kayo. Hindi. Sakop pa rin ng ICC mga kalokohan nyo. Nung mga nandito pa sa ICC. Di ba ganun yon? Parang ganun eh. Di ba? Kumbaga sa upa ng bahay, hindi ka na nangupahan dyan, umalis ka na, 1 taon ka na umalis, no? Sa upa ng bahay mo. Tapos sisingilin ka pa na may-ari, sir, yung utang mo 10 buwan. Bakit? Wala na ako nakatira dyan Hindi sir, kasi naabutan ka pa ng dati dito ka pa eh. Parang ganun eh. Parang ganun. Hindi naman kurap yan kagaya nila Martin Romualdez, Lisa, Sandro at ng iba pang mga congressman na nakinabang sa mali-malitang pera. At si Senator Bato de la Rosa na Gusto talaga nila pagkulangin ng senador. Gusto nila mawala si Bato, mawala si Bongo, mawala si Legarda, mawala si Robin. Tamo, grabe, di ba? Grabe pahirap ginagawa sa bansa mamamayan. Grabe ho. Sobra na to. Hindi na biro to. Hindi ho talaga. Ako wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa Ang sa akin lang ito lang nangyayari ngayon. Kakaiba nangyayari ngayon. Hindi ako nang babatikos, hindi ko sasabi mag-resign kayo, hindi. Sa akin lang ito. Bakit ganito? Lumaban naman kayo ng parehas. yung pinag-iinitan Kawawa taong bayan ngayon at magaganito kayo. Grabe ho. nyo. At dapat lang kapag, sige sabihin na nating naaresto nyo, dapat dito yan makulong. Diba? Kung yan talaga gusto nyo na ikulong si Senator Bato de la Rosa, dito dapat yan sa Pilipinas. Tsaka malaking gulo yan. No? Ilan ng bumoto. Malaking gulo talaga yan pag nahuli pa si Bato. Maraming papalag dyan. Maraming nang papalag dyan. Di ho ba? Kay Senator Bato de la Rosa sa pagiging senador, halos Ewan ko ba yung mga Pilipino ngayon naging duwag na sa katwiran. Marami nilang matapang sa pisikal eh. Suntukan, away sa kanto, marami matapang na ganyan. Holdapan, kriminal. Pero sa matapang sa katwiran, wala na eh. Wala na matapang sa katwiran ngayon eh. Rodante Marcoleta na titira na lang, pati Cayetano eh. Di ba? lang halos umaabot ng 20 million mahigit na Pilipino ang bumoto para mahalal bilang senador si Senator Bato de la Rosa. Tama. Ito, marami magagalit sa kanya, 20 million magagalit sa inyo. Ito hindi natin sinabi si Bato, huwag niyong hulihin dahil walang kasalanan. Sabi ko nga, masarap panagutin ang isang Bato de la Rosa at isang Bongo sa sariling bansa dahil dito sila nagkasala. Hindi sila nagkasala sa mga tao sa The Netherlands. Nagkasala sila dito sa Pilipino. Kaya masarap panagutin sila Bato sa Pilipinas. Ewan ko ba bakit pinasisiksikan nyo sa ICC sila? Ano ba meron deal nyo dyan sa usapan sa ICC na yan? Pero don't worry, malapit na malaman yan. Pag nalaman yan talaga, tignan mo. Tapos ang mga humuhusga at gustong magpakulong sa kanya ay yung mga taong mga sangkot sa mga kaliwat kanan na nakawan sa gobyerno. Malaking gulo yan. Ewan ko na lang kung hahayaan pa ba ng mga Pilipino na yung binoto nilang senador ay dadalhin na naman sa ICC. Doon na naman ito-turnover ng Administrasyong Marcos. Grabe, no? So, hindi Tapos sabi nila, wala kaming kinalaman dyan. Niloloko nyo tao eh. Wala kaming kinalaman. Pwede ba yan? Dadamputin ng isang lahi at senator ng Pilipinas dadamputin. Wala kayong alam? Impeachment ni Sara, wala na naman kayong kinalaman? Ano ba naman yan? Panluloko ginagawa harap-harapan ho, mga kababayan. Hindi ho ba? Hindi natin kinakampihan si Sara dito. Kung ma-impeach si Sara, ma-impeach ko talaga may nakita. Pero yung sabihin nyo, wala kayong kinalaman, panluloko yun eh. Ibig nyo, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, pangatlong beses ko ulitin sa inyo ibig nyo pala sabihin kung talagang si Sara nakapanlustay ng pera kung talaga nakapanlustay. Sabihin nyo, wala kayong kinalaman dyan? Talaga ba?
Paano kung ma-absuelto si Sara? Ganun na lang yon? Nalakawan kami ng pera ni Sara? Nagets niyo ako? Ganun na lang yon? Wala kayong pakialam eh. Sabi niyo eh. So, ibig sabihin, may kinalaman kayo. Yun ay pinagpalagay natin si Sara na nustay. 100% ito. So ito ay mga nababalitaan pa lamang ngayon ng mga banateros. Pero kung sakali man na totoo, ay alam naman na natin yung kasunod niyan. At talagang pinag-iinitan niya si Senator Bato de la Rosa. At ano nga ba ang punot dulo diyan? Siyempre, kapag nahuli nila si Senator Bato de la Rosa, mawawalan pa ng isang boto sa para hindi tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So talagang uubusin talaga nila yung mga senador na talagang maaaring humadlang sa kanilang kagustuhan, sa kanilang plano na magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ang galing no, naunahan pang makulong or kung sakaling totoo man to mauunahan pang makulong ni Senator Bato de la Rosa si Martin Romualdez. Ang galing talaga. Ang tindi ng sistema ng bansang Pilipinas. Sayo na ako. Oh, grabe. Hangang-hanga pa sila dyan. Ay, kaanya, the legacy, maraming pinakulong si Bongit. Hindi ho. Okay sana kung pinakulong nyo, walang atraso sa flood control eh. Meron eh. May flood control issue tayo ngayon eh. Di ba? Ang masama no, pinakukulong nyo, wala namang ugnayan sa flood control issue. Di ba? Ang pagpapakulong sa kanila, pilit. Sipin mo yan, Marcoleta, donasyon. Magkaiba ang donasyon sa regalo. Ha? At kung donasyon yan, ano naging kapalit? Donasyon, tawang-kawan loob ng kaibigan. Yung regalo, ano naging kapalit? Wala naman eh. Pakawalan nyo na si Senator Marcoleta. Di ba? Pilipino rin kayo. Di ba mga kababayan? Ganyan na ba talaga? Yan nagagawa ng isang tao kapag reliyon. Peke. Totoo talaga. Sabi kasi ng Diyos may isang pamilya, may isang Diyos, may isang tagapamagitan, may isang tagapagligtas, may isang pagkakaisa. Lahat gusto ng Diyos isa eh. May isang pamilya, may isang ganyan, may isang tunay. Kapag peki ka, ganyan nangyayari. Walang pag-ibig sa kapwa. Tingnan mo Iglesia ni Cristo, wala namang dimandahan sa kanila. Pag nagkasala isang kapatid sa kapwa-kapatid, hindi pwede magdimandahan eh. Bakit? Pag-usapan na lang yan, patawarin mo kapatid mo. Dahil ang Panginoon Diyos niya, gano'ng kasama ang kasalanan mo, pinapatawad ka niya. What if pa kayong kapatid mo sa pananampalataya, di mo mapatawad? Ha? Sabi niya ni Kristo, sabi niya ng Bible walang ibang talagang ang kahit pinakamakasalanan ka, papaputihin niya parang niebe. Yung kasalanan mo. Papatawarin ka niya. Ganyan ang pananampalataya sa mga magkakapatid sa isang iglesia. Pero kung walang ganyan iglesia mo, ay hindi tunay yan. Dahil sa iglesia, nagmamahalan ng kapatid. Ibigin mo ang iyong kapatid. Hindi kapatid sa laman ha, hindi yung kapatid mo mismo sa nanay mo ha, kapatid sa pananampalataya. Wala ka niyan. Kakasuhan mo, dali mo sa dahig. Diba? Pero kung sa INC yan, may pagmamahal, ititiwalag. At mayroong salitang pagbabalik loob. Magbabalik loob ka. Kailangan mapatunayan talaga ikaw ay sumasamba sa Panginoon Diyos. At tunay kang sumasampalataya. At ang proseso ng pagbabalik loob, hindi ganun. Kaya nga maisisingit ko itong pagbabalik loob Yung mga natiwalag sa Iglesia ni Cristo, ayaw nang bumalik loob sa kanila. Gusto nila kalabahin ng Iglesia. At yun ang ginagamit mga tiwalag ngayon para ipanira sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Naisingit ko lang yan. Kasi baka makalimutan ko, di ko nasabi nakaraan yan Iba talaga ang administrasyong Marcos. Sobrang nakaka-proud. Nakaka-proud na kabaliktaran. Ayop na yan. So kayo mga banateros, ano ang mga nababalitaan nyo? Totoo po ba na nahuli na etong si Senator Bato de la Rosa? Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap yung salitang nahuli na. Kasi wala namang kaso yan dito. Wala namang warrant of arrest. Dapat ICC manghuli yan, di naman Pilipinas Ba't nyo ginagamit ang ahensya ng gobyerno natin? Pasahod namin ng lahat na yan. Ito lang, dapat ICC papasukin nyo rito para sila manghuli. Yan dito sa Pilipinas. Maaari siguro nakita, pero yung nahuli na parang hindi Sabi daw iba kumpirmado daw nahuli na pero wala naman Sabi ng balita sa NBI, tiwala naman siguro tayo kahit paano kahit sa NBI, tiwala pa rin tayo kahit kukonti. Siguro naman di naman nahuli no. Iswak yung ganung salita para kay Senator Bato de la Rosa. Ito, papakinggan nyo.
Kaya dito tama si ano eh. Ito nakasama ko to sa rally nung EDSA sa INC. Doon sa EDSA sa may White Plains, no. Si Councilor Tatay Rani Ludovica. Nakasagutan ko to, di ba, doon sa ano. Pero nagkita kami to sa backstage. Nung nakipag-rally ako diyan sa UPI, yung huling rally ng UPI, nakipag-rally ako diyan sa Liwasan, nagkita kami sa backstage nito ni Rani Ludovica. Sabi ko, pasensya ka na pare ha. Nagbinigyan ako ng calling card ni Rani Ludovica. Nagkausap kami. Sabi ko, pare, pasensya ka na kasi yung time na yun talaga, yung otoridad, dinuhuli yung kapatiran sa iglesia. Kahit yung ban, wala namang violation. Wala namang kumpleto yung papeles. May lisensya, okay naman. Wala naman nilabag na violation, pero hinuhuli, i-impound. Yun, doon kami na magkita noon, no? Papahinggan nyo si Rani Ludovica. Rani. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam nyo, ako po ay saksing buhay kung gaano at ano ang nangyayari sa bayan natin. Dati gusto ko magsalita si Harold Respicio. Number 1 sa akin si Harold Respicio. Ngayon, pangalawa na lang si Harold Respicio. Pasensya ka na pa, Harold Respicio. Pangalawa ka na lang muna. Number 1 sa akin si Tatay Rani Ludovica. Ang galing niya magsalita dito. Tatablan ng puso nyo. Pag nagsalita si Rani dito, tatablan yung puso nyo. Promise ko sa inyo, magaling tong taong itong magsalita. Mula nung ako Hindi to bayad. Makikita mo talaga ang puso, hindi bayad. ay naging kapitan sa Barangay Batasan Hills, year 2002. Noon pa po talamak na ang problema sa peace and order. May korupsyon, pero narco-politics ang problema natin noon. Yes. Ang sindikato nagmumula sa maliit hanggang sa pinakamataas, general lang. At saksi rin po ko nung naging presidente 2016 ang ating minamahal na President Duterte kung paano niya binuwag ang walang leader, walang presidente na noon na naglakas loob na buwagin ang narco-politics natin noon. Bakit narco-politics noon? Ultimo sa barangay, ultimo patrolman ng pulis, ultimo mayor, ultimo governor, ultimo mga congressman, ultimo mga senador, involved lahat sa droga. Bilang presidente ang nag-try, pero hindi sila naging successful. Ang Davao kinilala dahil merong isang mayor na may bayag, nagmamahal, at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Tama. Which, noong 2016, uhaw ang Pilipinas. Uhaw. Hindi. Bago mag-upo si Duterte, laganap ang kriminalidad. Grabe na po. At nawala yan. Kumonte. Hindi naman totally nawala. Kumonte ang krimen. Ha? Ngayon, bumalik. Mas grabe. Sunod-sunod po. Walang takot ang krimen ngayon. Ang dami sa isa ata sa sa Manila ba yan? Sa may isang hotel? May dalawa yatang tinambangan naman diyan. Sino nakakalam sa balita sa hotel diyan sa Manila yata? Di ko alam kung sa Manila 'yon ha. Tinambangan na naman. Oh. Lagi-lagi at bukod pa yung mga hindi nababalita ah. Sa leader na tumatayo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya nung naghayag na tatakbo si Mayor Rodrigo Duterte, isa kami sa nagpapasalamat at tumayo na sana tumuloy siya. At noong nanawagan piso-piso sa Luneta, dahil wala nga raw siyang pera, nandun po kami. At doon, taong bayan na ang naghangad ng pagbabago, walang pondo,
Pero nakita niyo po, dahil may pahintulot sa Diyos, nanalo ang isang Rodrigo Yes. Duterte. Yes. Palakpakan po natin ang tagumpay na yun na binanggit ni Tatayran. And the rest is history na. Yes. Pero ngayon, ang tunay nating kalagayan ng ating bansa, noon ang sindikato hindi umaabot sa Pangulo. Mm. Pwedeng negligence, takot, ang Pangulo, kaya laganap ang krimen at droga noon. Dahil ang krimen ay drug-related po lahat yan. Eksakto. Pero ngayon, ang sindikato ay si Bongbong Marcos mismo. Sindikato ng gobyerno. Tama! Mas malala pa kaysa noong narco-politics. Ano? 4 na taon pa lang, maglilimang taon na lugmok na tayo. Sakto. At bakit ngayon ang tao para bang duwag? Para bang takot? Para bang bayad lahat? Hindi, sa tingin ko, di bayad lahat. Takot lahat. Mm. Dahil Yung ibang bayad, hindi naman bayad eh. Nakakuha ng maleta. Kaya wala nang ibabayad sa kanila. Kasi nakatanggap ng maleta. ang pinuno ng sindikato ay ang ating Pangulo. Ayun! Presidenteng sindikato! Kaya lahat ng departamento natin, sindikato na ang galawan. Maleta lang. Ang Diyos na ang kumilos para imulat tayo sa tunay na sitwasyon ng administrasyon. Totoo yan. Huwag niyo sabihin, bakit naman dadamay mo ang Diyos? Hindi ho. Ang Diyos ho, nangingialam sa kalagitnaan ng kasamaan ng bayan. Kahit basahin niyo sa Biblia, pag nililindol, nililiglig niya ang lupa dahil masasama yung mga tao diyan. Yan para tandaan ng Panginoon yan, para ikaw ay manalig sa Kanya. Pag nakakalimot na ang tao, niyayanig niya ang lupa. Pinapausok niya ang bundok. Yun yung pagputok ng bulkan. Ang lupa, ang tubig hinahampas niya sa lupa. Yun yung tsunami. Lahat yan, at nagpapadala ako ng salot. Sabi ng Panginoon Diyos yan, para maalala niyo ang Panginoon Diyos. At kapag ang bayan niya, no, at ito, lalo maraming sumasamba sa kanya, ha? Nagpapadala siya ng isang unos na para mahayag. Ang tawag niya sa Biblia, hinahayag ka, naihayag ka ng Panginoon Diyos. Totoo yan. Kaya ang mga sasabi dito, huwag nyo anya idamay ang Panginoon Diyos sa walang makabuluhan. Tingnan mo, yung mga taong gano'n, hindi marunong. Kapag ang pinag-uusapan di makabuluhan, yun huwag mo damay ang Diyos. Pero kung makabuluhan ang pinag-uusapan, katulad nito, bayan ang pinag-uusapan. Sino ba yung bayan? Sino ba maglilingkod sa Panginoon Diyos? Di mga tao. Sino ba naapektuhan? Di mga tao. Napaka makabuluhan ng kwentong ito. Kaya ang Panginoon Diyos, hindi natin masasabing hindi niya damay. Dahil siya ang may gawa ng lahat ng kalikasan na yan. Sinadya niya talaga para pabagyuhin, para mahayag kung ano yung mga ghost project. Sasabihin, siya daw una nakatuklas ng ghost issue project ng SONA. Hindi ho. Panginoon Diyos, una-una si Marcoleta pa nga eh. Ito. Last year, mayabang na naghayag sa kanya SONA 5,000 plus flood control. Tapos na, accomplish niya. After 2 days, ang Diyos ang gumawa, pinasinungalingan. Totoo yan. Alam nyo yan. Bumagyot, bumaha ng isang katutak. At ang dami na hayag, pati mga tulay nagbagsakan. At doon at lahat nahayag na. Kaya nga walang investigasyon sa mga insertion eh. Yung Cabral Press asa na? Wala, di ba?
ang sindikatong BBM na to bumaha, pinakita, pinamulat sa atin kung gaano kawalang hiya. Alam nyo, kasi pagka ka, wala ka ho sa tamang pag-iisip. Konektado lahat po yan. Kahit tanong nyo kung may kamag-anak kayong Nakikita namin talaga yan. Tama yan. buong pamilya namumroblema. Buong pamilya ninanakawan. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Totoo yan. Kapag may pamilya kang addict, alam nyo na, ibig sabihin ng addict, ha? Pag may pamilya kang ganyan, kapamilya, ranas ko yan, meron akong ganyan, tito, ha? Kahit anong gawin mo, na-rehab na, hindi nagbagong buhay. At pag nagipit yan, pag nanakawang ka yan, kahit anak ka yan, pamangking ka yan, kadugo ka yan, tatay ka yan, lahat, kawag anak mo, lahat, asawa mo, pag nanakawang ka yan, makagamit lang sila. At salot sa bahay. Salot talaga. Yung bahay, yung gamit yun, unti-unti na uubos. Pati ultimo sandok, yung sandok na medyo original, kasi diba nung araw may mga sandok na original, kasi mga sandok ngayon manipis na eh. Nung araw kasi ang sandok, makakapal. Yun yung mga mamahalin, na mabibili mo ng ano yun, 100 pesos, panahon ng 1980s. Mahal na yung 100, ha? Mahal na yon. Yung sandok mo, pwede maibenta eh. Binibenta pa ng 30 pesos eh. Oh, pati sandok binibenta pag may addict sa bahay. Lahat, pati tsinelas mo, binibenta, pati damit mo, binibenta lahat. Pati yung ultimong lahat, pati nga yung libro ng bunso ng kapatid mo na notebook eh, na maganda, ibibenta, sasalya yun eh. Salot sa bahay po yan. Naranasan namin yan. Napakasalot po sa loob ng bahay pag merong ganyan. Totoo yan. At sa buong komunidad na. Tama. Yan ang nangyayari kay Bongbong Marcos ngayon. Adictos. Dinigitan pa ang pagkawalang hiya ng ama. Sabi nga natin noon, nung kumakandidato, naniniwala tayo sa kanya. Ako, di ko binoto talaga yan. Eh. On the record do yan. Mabuti si Tatay Rani, hindi na nadamay sa budol ni Marcos. Na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ano naman? Pero ngayon, ang kasalanan ng ama, hinigitan pa ng anak! Yeah! Malala! Nakakalungkot po dahil lahat kontrolado ng sindikato dahil ang gobyerno ang sindikato nabubusalsalan. Bukod sa pera, may takot dahil buti pa yung ama, deklarado ang martial law, pero yung silent martial law ngayon natin, mas nakakatakot. Grabe. Nakakalungkot dahil yung mga inaasahan nating activities, cancel lahat. Kaya nga. Mabuti nandito pa tayo Tatay Rani. Buti na lang, mayroon ng kampilan, mayroong kumparas at the rest ng kasama po rito, Tama. Yes. mayroon ho tayong pagmumulat. People's Zona. Yes, the People's Zona. Tanong ko po sa atin, alam ko ho, majority rito mga senior citizen. Opo, medyo tayo. Opo. Lumaban na kayo noon sa ama, Malapit-lapit na rin kami dyan. para bang nakakapagod ng lumaban pa sa mas walang hiyang anak. Ah, grabe. Grabe. Terrible. Terrible. Wala ho ba tayong kamag-anak na pwede ho natin ayain sumama? Dapat. Yun. Para matapos na po ang paghihirap ng bayang. Tama. Naniniwala po tayo sa mapayapang protesta. Dahil karapatan po natin yan, nandyan po yan sa saligang batas po natin. Kaya niyo pa bang maghintay ng another year?
Ako hindi na. Hindi na. Grabe po, nangyayari ngayon. Nakakasama ng loob. Papatay sa'yo sama ng loob eh. Mahuli mo si Bato. Hindi si Bato ang hinuli mo. Pilipinas ang soberenya ng pinagkangulo mo sa ibang bansa. Napakasakit niyan. Marcoleta, pinakulong nyo. Bakit? Para hindi makabaw sa impeachment, pati sa pagkontrol, tumigil. Lahat na nag-iingay, pinakukulong eh. Hindi ba obvious sa inyo yan? Hindi nagkataon lahat to. Ano ba kayo? Gumising kayo. Hindi nagkataon lahat to. Ano? Lugbok na Tatay Rani, lugbok ng bayan. Alam nyo, pag ito, wala tayong ginawang aksyon laban sa korupsyon, laban sa sindikato, mas masahol pa ho tayo sa bulok na isda. Correct. We agree. Hinayaan natin mangyari ang di dapat mangyari, sisingilin tayo ng susunod na henerasyon. Yan talaga. At sasabihin sa atin, ano ba ang ginawa nyo? Bakit? Lugmok na ang bayang ito. Kala, Pati kinabukasan namin. totoo yan. Lugmok ang Pilipinas. Grabe to nangyari ngayon. Ito ang pinaka-history sa lahat. Lugmok talaga. Hindi kayo mapansin, mataas ang bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang dolyar. Sila na nagsasabi, may ginagawa sila. Nagtatrabaho sila, oo, hindi natin matatanggi yun. Pero palpak ang ginagawa nila dahil puro paghihigante ang ginagawa nila sa mga Duterte. Niwasak, ninakaw pa. Ano? Ako, any moment sabi nila, lalabasan ng warang. Oo, kinasuhan na rin si Tatay Rani. Meron na. Sabi nila, any moment, i-disqualify din ako, perpetual disqualification, dahil sitting city councilor ako. Grabe. Pero, ang sasabihin ko lang sa kanila, kinikilabutan ako Yan. na wala akong ginagawa at nakikita ko ang kawalang iyan. Tama. Tama, Tatay Rani. Alam nyo, lahat tayo ay dapat magsakripisyo. Hindi para sa sarili natin, o hindi para sa mga anak natin. Para sa mga susunod na henerasyon, hindi tayo nakakahiya. Dapat lang. Na wala tayong ginawa, hinayaan natin na namastanganan tayo ng sindikatong gobyerno. Ayun! Yun. Kaya po ako'y nananawagan sa ating lahat na nandito ngayon at lahat ng nakikinig. Ang bayang ito binigay sa atin ng ating Sabi nila, bakit sa panahon ng Tatay Digong, pinakulong nila sila Jonel, sila naman si Jonel, di ba? Pinakulong, yung maraming kasanang pinag-initan. Eh bakit naman ngayon hindi gagawin? So ibig sabihin, inaamin nyo mali si Tatay Digong, ginagawa nyo ngayon yung mali ni Tatay Digong. Yun ang katwiran nila eh. Bakit anya si Tatay Digong nung araw, daming pinakulong, daming sinagasaan na politiko, kayo gumagantingan nyo sila. Eh ba't yung ginagaya ngayon? So ibig sabihin, mali si Tatay Digong, mali din kayo ngayon. Yun ang katwiran nila eh. Palpak na palpak ang katwiran nila eh. Ang bayang ito mayaman. Ang bayang ito ay perlas ng silangan. Ano? Ganda na salita. Ang ganda. Pero nilalapastangan tayo ni Bongbong Marcos na under the influence of drugs. Sabi ng ate niya. Yes! Sabi ng ate niya. Agree. Please do our duty. Yes! Hindi ako nananawagan ng himagsikan. Yes.
nananaw Ito, yung mga sinasabi niya, hindi to labag sa batas. Ito ay nasa konstitusyon natin, nasa demokrasyang bansa tayo. Pero sila ayaw nila. Tinatanggal ng karapatan ng Pilipino magsalita. Parang nga silent, ano ngayon, silent ML alam niyo na, di ba? Silent ML ngayon eh. gano ako, buksan natin ang isip natin at puso natin at buhayin natin na ako ay isang Pilipino. Ayun. Yun. Malinaw. Malinaw. Kanina ho, habang inaawit natin ito, maiyak-iyak po ho sa bawat katagang ng kanta po yan. Sana po, iilan man tayo nandito ngayon, mag-multiply po tayo. Kung mahal natin ang susunod na henerasyon, kung mahal natin ang bayang ito, we have to act now na! Ngayon na! Yun, ganda magsalita ni Tatay Ranim Ludovica. The best. Okay, ganito lang po tayo. Maraming salamat. Kinumpirma daw yata ni Torion, Tony Torion at ni Jimmy Bondo, parang wala pa daw atang paghuhuli. Hindi pa kumpirmado. Sabi kasi nila ba kumpirmado daw si Bato de la Rosa, no? Nahuli na, naaresto na. Pero hindi pa ngayon. Abang-abang lang tayo kung anong plano nila, no? May Diyos naman na buhay. Tandaan nyo, may Diyos. Diyos ang maghihiganti sa atin. Tandaan nyo yan, no? Maraming salamat. Isang makabulong talakayan at isang content na punong-punong karunungan at kaalaman. Ingat lagi. Antayin nyo lang si Senator Dante Marcoleta. Malapit na makalaya. Paalam sa inyong lahat.